Game 1 nga guys ng Lakers at Timberwolves at akala ng madami magiging dikit ang laban na to. Pero anong nangyari guys, parang binagyo ang Lakers sa sarili nilang mismong bahay. Dumating nga si Ant-Man dito at tinake seriously niya yung mga memes ng Lakers in 5. Maganda nga naging umpisa guys ng Lakers sa game na ito. From the start pa lang, Jaden McDaniel sinusundan na si Luka kahit saan. Si Julius Randle naman tinetest din itong si Luka. Obviously gustong i-lockdown ng Timberwolves ang star ng Lakers. So pensa guys o kaya mga set ng Minnesota, pero may mga sablay pa rin sa kanilang mga plays. Back to back skip passes niya parang pinasa lang sa audience, pero magigets mo yung flow nila, tamang tama ang galaw. Tapos si Anthony Edwards guys, sinolo na nga, split the coverage, third sa gitna, sabay salubong kay Jackson Hayes sa rim. Habang sa kabila naman guys, si Lakers sinamantala ang mga sablay ng Wolves. Isang reckless closeout niya lang kay Rui at boom, tres agad. Pero makikita mo na yung hints guys na magko-collapse talaga itong Lakers, lalong lalo na sa depensa. Kung makikita natin yung communication ng Lakers guys pagdating sa switching ay talagang kulang na kulang. Tapos yung Timberwolves guys, kahit tambak sila, makikita mo talaga na compose sila at patient lang, na parang hinihintay talaga nila na mag-click yung bawat plays na ginagawa nila. Nung una nga akala mo talaga kontrolado ng Lakers ang game na ito, pero biglang nagising ang Timberwolves at pagdating nga na second quarter, change tactics dito ang Wolves at target nila ngayon si Austin Reeves. Lahat ng posisyon pinipili talaga siyang depensahan. At ang galing nga dito guys, si Mike Conley talagang kinokollapse na yung defense ng Lakers. Drive and kick to Jaden McDaniels for the corner threes. Habang si LeBron guys, sinatry hold yung momentum ng Lakers. Classic 1-and-1 move. Banggaan, sabay tira. Pero kahit sa King James guys, hindi kaya ang init ng Timberwolves. At biglang binaliktad talaga dito ng Minnesota ang script. Lalong-lalo na sa opensa, mabilis, organized at aggressive sila dito. At dito na nga nag-breakaway ang Wolves guys, pero lumalaban pa itong Lakers with this LeBron and 1, pero agad yung binasag ni Donte DiVincenzo with the buzzer beater sa halftime. 59-48 ang score. Grabing init nga dito guys ang pinapakita ng Minnesota. 64% sa kanilang catch and shoot threes. At pasok na dito guys ng third quarter, mas lalong uminit dito si Anthony Edwards at ang kanyang main target talaga ay si Austin Reeves. Tapos nagsiset up pa siya ng mga corner threes sa kanyang mga teammates. Pero nag-a-adjust naman dito guys ang Lakers, mas aggressive na sila at inayos na nila ang kanilang pick and roll. Pero hindi pa rin nila makuha ang mga rebounds dahil nga small ball lineup ang ginagamit nila dito. At hirap nga sila lalong-lalo na sa transition. At dahil nga dito, in-exploit ng Minnesota ang kahinaan ng Lakers sa depensa. Second chance points, fast break threes. Nagulat guys dito ang Lakers, 14-0 run para sa Minnesota. Dahil lang yan sa transition offense ng Wolves. At dahil small ball lineup dito ang Lakers, kahit defensive rebound, dahil hirap na hirap sila, lalong-lalo na may dalawang bigs ang Wolves with Gobert at Julius Randle. Suffocating din itong depensa ng Jaden McDaniel guys kay Luka. At kahit pa nakaka-break free ang Lakers sa scoring, ay wala pa rin silang magawa sa mainit na shooting night ng Minnesota. Pagdating ng fourth quarter guys, si LeBron at Luka nagpakita pa ng hope para sa Lakers. At inisikaso kanina dito ang mga weak side plays at gusto pang gumawa ng comeback para dito sa Lakers. Pero itong si Jaden McDaniels guys ay talagang X-factor para sa Wolves. Lahat ng possession ng Lakers ay na-force niya sa shot clock at lock-in pa din dito guys ang Wolves. Parang pader ang depensa. Samantalang sa opensa, pinaparish pa din ni Nasrig ang mga closeout nila kay Anthony Edwards. Down 19 at desperado na dito guys ang Lakers. At pagdating nga ng 3-minute mark, binangko na na JJ Redick ang kanyang mga starters. Final score ng game 1 guys, 117-95. Hindi nga lang to panalo para sa Timberwolves. Isa din itong statement para sa Lakers na dapat hindi sila basta-bastahin. Ngayon nga guys, lamang nasa serye ang Timberwolves with a 1 game advantage. May 2 days nga dito ang Lakers para mag-recover. Madaming ang katanungan ang nakapalibot sa Lakers case. Kaya ba nilang ayusin yung depensa? Hanapin yung rhythm nila sa opensa? At kaya ba nilang pigilan si Anthony Edwards? Game 1 pa nga lang guys at parang alarm clock na ito para sa Lakers. Ang tanong, nagising ba sila? O tulog pa rin sa game 2?